Inaasahan na raw ng Brave 18, mga dating sundalo at security personnel ni resigned Congressman Zaldico na magkakaroon nga ng balasahan sa liderato ng Senado. Sa kasalukuyan ay tuluyan ng nakaupo bilang Senate President si Sherwin Gatchalian. Ganap na rin ang chairmanship ni Senator Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee na may hawak sa investigasyon sa mga anomalya sa flood control. Kasama si Tulfo sa tinukoy ng Brave 18 na pinagdeliveran umano nila ng mali-maletang kickback sa flood control. Issue na maraming pinabulaanan ni Senator Tulfo. Dahil dito ay nababahala si Attorney Levy Baligod na baka hindi na makapagsalita ang kanyang mga kliyente sa Senado sa ilalim ng bagong Blue Ribbon Panel. Failed state na tayo dahil ang government, there is no more governance, no? Yung tinatawag nating equality between branches of government, the executive, legislative, and the judiciary. The executive already captured the legislature. Ayon pa kay Attorney Baligod, mahalaga sana ang independence ng Senado lalo na sa mga investigasyon ng korupsyon. Matatandaan na naging ganap ang pagbabago sa liderato ng Senado matapos magpatawag ang Malacanang ng special session. At si Senator Joel Villanueva ang pantreseng mambabatas na dumalo sa plenary dahilan para makuha ng Gatchalian block ang 13 votes o majority votes sa 24 ng mga senador. Captured na ang legislature, so wala na yung equality, wala na rin yung checks and balance. Congress can no longer check on the executive. Mga dating Marines ang karamihan sa Brave 18 na may personal knowledge sa deliveries ng mali-maletang pera sa mga malalaking personalidad. Kaya tanong ni Attorney Baligod, lilitaw pa kaya ang katotohanan sa maleta scheme sa bagong Senate leadership? Yung gobyerno ngayon is no longer serving and protecting the people. Why? Yung pagnanakaw na ito ay nawalan ng pondo para sa mga ospital, eskwelahan, sa disaster, at makikita ninyo, biktima na ang mga Pilipino. At there is an emerging school of thought in international humanitarian law that if there is a systematic and widespread corruption perpetrated by government, that amounts to a crime against humanity. Dahil dito, nanawagan ng Brave 18 sa bagong Blue Ribbon na imbitahan sila sa susunod na pagdinig sa flood control. At huwag raw silang ituring na kaaway ng pamahalaan dahil ang nais lamang raw nila ay ilabas ang katotohanan. Yung rule of law, yung batas natin, weaponize para habulin ang mga kalaban sa politika. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Please raise your right hand and repeat after me. Formal nang nahalal at nanumpa bilang ika-24 na Senate President ng Pilipinas si Senator Win Gatchalian nitong Martes, Hunyo 17. Ito'y matapos magdaos ng isang special session sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nakamit ang 13 miyembrong quorum sa pagdalo ni Senator Joel Villanueva. Ngunit sa kabila ng pag-ikli ng hidwaan sa Senado, kwestiyon ngayon ng dating COMELEC Commissioner na si Atty. Rowena Guanzon ang naging pagpapalit ng liderato. Anya, malinaw na layunin nito na supilin ang katotohanan sa likod ng kontrobersyal na flood control scandal. Sa totoo lang, nagkagulo-gulo lang yan na kailangan nilang kunin ang liderato ng Senado dahil gusto nila hinto. Ayaw nila tumuloy ang Blue Ribbon hearings ni Marcoleta. Yan naman ang alam ng tao eh. In other words, it's like peeling. Parang binibuksan mo yung ano ba, yung karton ba ng gift ba? Tapos bawat bukas mong ganun may nakikita kang katotohanan. Ayaw nila, mga kababayan. Kaya ganyan ang agawan sa Senado ng Senate Presidency. Ang hidwaan ay nag-ugat matapos lumantad ang tinaguriang Brave 18 na mga dating miyembro ng Philippine Marines at security aides ni resigned Congressman Zaldico na batay sa isiniwalat nito sa publiko na ilang personalidad at politiko ang umano'y pinadalhan ng mali-maletang pera. Matatandaan na may mga bago ring ex-soldiers ang lumitaw sa isang forum na ginanap sa Mandaluyong kaugnay sa issue maleta delivery scheme. Dahil dito, nagpahayag ng kanyang legal na pananaw ang law expert na si Atty. Regal Oliva kaugnay sa nahintong hearing na pinangunahan ni Senator Marcoleta. Once the Blue Ribbon Committee of Marcoleta will continue, hindi lang ang 18 Marines na masamon dito. They will summon Bersamin. They will summon Budget Secretary Pangandaman, Amina.
They will be summoning or Trigid. inviting resource persons Wow. that might detriment Yes. the President of the Republic of the Philippines. Giit naman ni Attorney Oliva na malinaw na ginagamit ng umano'y BBM Black ang mga kaso laban sa ilang senador na hindi nito kaalyado para malimitahan ang kanilang partisipasyon sa Senado. Giit niya, kung ginagamit ang mga kaso bilang political weapon laban sa mga kritiko ng administrasyon, hindi lamang ang mga individual na senador ang naaapektuhan, kundi maging ang democratic process ng bansa. It's very obvious that if you're not part of the administration's block, then they will be preparing cases against you to kick you out or to take you out from the halls of the Senate. And we're very sad that we have come to this point in our history that we have to see the political maneuverings using legal forms or using the legal sword to attack them. And it's very sad na gamitin natin ang mga laws available to paralyze and to take away organs of the Senate. Sa kabila ng mga naging hidwaan sa Senado kamakailan at matapos ang formal na pag-upo ng bagong liderato, nag-iwan naman ng apila at paalala si Attorney Oliva sa mga mambabatas na panatilihin ang integridad sa saligang batas. Today, I would just like to appeal to our legislators. You are lawmakers. You are not lawbreakers. You shouldn't be law benders because the Constitution is made very specific. And I hope that you can respect this fundamental law of the land so as to have our countrymen and the citizens of our country follow the law themselves. Kasi if we keep on bending, we keep on breaking ourselves as leaders of our country, how can we expect to have better citizens in our republic? Ganda. So I just hope that this can be settled professionally and this can be settled legally by the lawmakers of our land. The Ito si Eric Constitution Carrillo, of the ang inyong Philippines. citizen correspondent nag-ulat, Congratulations, sir. SM9 News. Kasi nakakakain, nakakatulog, or Nakakapagsalita what naman. sense for affected? Psychologically, I'm not confident to. But what did he say? How was he affected? Parang gaano katindi yung epekto sa kanya? Ano nakikita niyo po sa kanya? His demeanor and loss of sleep and eating. Kasi he's so young, he's only 27. Hindi nakakapagsalita ng maayos. Nakakapagsalita. Sir, ano siya, assistant coach ng team? Wait, I have to go. Thank you, attorney. Permission to get your number. Number po. Bumira na kayo ng Wala po, sir. Ako yung number. Wala pa po. Sir, wala. Sir, 9. Pero we will message naman yun first. Pero ang alam ko nandiyan now is si